Ang mahal pala ng gamit para sa CR. Ngayon na nagpapakonstruct kami ng mini house, ang dami ko pa ring learnings. At isa dyan, ang napakamahal pala talaga ng mga materyales. Lalo na kung may aesthetic na mga itsura. Kaya nga, ikaw, makinig ka sa akin. Sa akin, sa wife. Update tayo sa ating pinapagawang bahay na munti. Tapos na palitada dito. Sarap. Gilid. Konti na lang dito sa likod. Ito na lang. Dito, tapos na rin. So dito sa loob, flooring. Then ang ginagawa dito ay lababo. Iisip mabuti si Ka Eddie. Then dito, itong CR, originally ang plano namin dito, hindi muna. Pero si Mrs. ay nakiusap, sabi niya, ay mahirap yung palabas-labas pa siya, lalo pag sa gabi dun sa ating CR, doon malapit. Pero sige na, ikaagapang natin ito. At ito na nga, ihagyag kami ulit papunta sa bilihan. O may mga nababasa tayo. Ano ang pinaka natutunan mo pag nagpapagawa ng bahay? Kinig sa Ang mahirap ay ang pigilan ng asawa na manood ng kung ano-ano. At pag napanood niya, gustong gayahin. Tapos iba na ulit buhay mapapanood niya. Iba na ulit ang gustong gayahin. Yan. makinig nga sa asawa. Kaya nga, ikaw, makinig ka sa akin. Sa Yung akin, sa wife. Dumaan muna kami sa palagi namin binibilhan. Ang problema lang dito, mga nakapackage ang toilet at lavatory. So kung hindi mo trip ang isa, hindi mo pwedeng bilhin ang toilet lang or yung lababo lang. Pero ang mga uso ngayon, mga one piece na toilet. Yung hindi na nakabukod ang tangke ng toilet ba. So mas madali siyang linisin. May candidate naman kami dito ng bowl at saka tiles. Pinto ng CR, ganun din. Ito lang muna ipapakabit natin. Tatagal ba? Ewan ko rin. Pero wala muna kami binili dito. Lumipat muna kami sa sunod na bilihan. At ito na nga, ang itlog na bowl ang natripan ni Mrs. Sabi ko, kahit kailangan ng itlog na bowl. Kahit hindi na lang normal na bowl. Eh yan ang trip eh. Pero 7.9 naman ang presyo eh. Pero sige na nga, go na yan. Sa laboratory naman with aparador, medyo mahal. Halos 10,000 ang magkapares. Eh kisa ko dyan, masyadong mahal. Anyway, diretso tayo sa pangatlong store. Talagang nilibot namin para maraming candidate. Pero sa bowl, yung itlog talaga ang trip eh. May isa akong trip dito na lababo na may aparador at may salamin. 5K lang. Di ba? Mura-mura compared sa naitanong natin kanina. Dito sa tiles kami nagtagal. Actually, hindi ako maarte sa combination. Kinokontra ko madalas si Mrs. ay dahil sa pricing. Pinipigilan ko kapag napapa-over siya sa kanyang mga naiisip at nakikita. Pero eventually, kung kulay or design, hindi naman ako maarte sa ganun eh. Sa tiles, nakailang pabalik-balik kami. Pati si Sir na nag-assist sa atin at bit-bit niya ang mga tiles. Dahil nga, gustong i-match ang tiles na bibilihin para sa sahig at para sa pader. Buti yung matyaga si Sir. Pero nang tanongin ko si Sir, Marami ka nakikita, sir, magkakagulo dito pag nagtitingin ng tiles. Magkakagulo mag-asawa, no? Kapatid. Ah, nagkakagulo din. Kaya dapat solo, ano, nung pag namimili, no? Iboto natin sino pwedeng mamili. kawawa naman ang mga personal dito. Siguro, awkward para sa kanila pag may mga pagkakataon na ganun ang nangyayari, ano? Anyway, nakapili rin naman eventually. Wala may ibang patutunguhan eh, kundi yun. At ito na nga, ang trip kong laboratory with aparador, sold out na. Eh di ang ginawa ko, kinuha ko na ang display. Okay naman ang condition eh. Ang problema ay may dent ang frame ng salamin. Pinatanong ko na lang sa manager if mabibigyan ako ng discount. Ay bibigyan naman daw eh. Eh di Gina, inuwi na namin ang display. At sa checkout nga, ayun, may discount nga. Pwede na. Anyway, yung salamin naman, ang trip ni Mrs. ay yung may ilaw sa online eh. Hindi yun ang bibilihin kapag may budget na, kaya walang problema sa amin itong may dent. Parang walang katapusan ng gastos, pero sige na. Sabi ko nga, sumuko na ako sa ceiling ng budget. Gusto ko lang ay maging decent at hindi na masyadong marami ang need na gawin sa loob ng bahay once nakalipat na kami. Ang hirap kasi nung marami pang kailangan ayusin, butasin at kung ano-ano pa once nakalipat na kami, di ba? So hanggang may kayang i-allot na budget, sige na. Tapos na, wala rin naman kami magagawa masyado sa prices ng materials eh. Pwede syempre na very ordinary na toilet, walang lababo sa CR, walang tiles, walang pintura. Pwede naman lahat yan. Pero sino ba naman ang ayaw ng decent na tahanan, di ba? Kaya yan, go na, igagapang na. Binalakan na namin ng toilet at saka ang pinto. Napauwi na kami. Grabe kalakas ng ulan. Yung tipong tumakbo lang ako papunta sa sasakyan ng mga 3 seconds. Ganun ang itsura ko. Basang-basa na. Matatapos din for sure ang mini house. Ginagawa kasi, di ba? Yun lang. Peace.